We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos yang aram na imbag kamalem maya pagat panapun kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Nagsimula ng mamonitor ang pagtaas sa presyo ng ilang Noche Buena products. Ang detalye sa report. Ramdam na ng mga mamimili ang pagtaas ng presyo ng Noche Buena products. Base sa tala ng Department of Trade and Industry, 12 Noche Buena items ang nagtaas na ng presyo kabilang ang ham, queso de bola, fruit cocktail, cheese, sandwich spread, all-purpose cream, mayonnaise, pasta, elbow macaroni, salad macaroni, spaghetti sauce at tomato sauce. 1 peso to 49 pesos ang tinaas ng mga produkto. Pinakamahal ang presyo ng cheese. Karaniwan na sa rason ng pagtaas ng presyo ay dahil naman po sa imported and local raw materials ay tumaas din. Nagtaas din yung cost ng ating packaging materials. At syempre isa rin sa mga rason dyan ay yung paghina ng ating Philippine peso. Ang ilang mamimili, paunti-unti nang namimili ng mga kakailanganing handa sa Noche Buena at Medianoche. Pakonti-konti kasi ang mahal na ng bilihin ngayon. So, hindi mabili ng minsanan. Posible pa raw na tumaas ang presyo ng iba pang bilihin habang papalapit ang Pasko at Bagong Taon. Bukod sa pagbabudget, importante rin daw na bigyan ng pansin ang expiration date ng mga produkto. Kasama si Daryl Peralta, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Sabay-sabay na na-confine sa Kasiguran District Hospital sa Aurora ang nasa 13 dengue patient. Napuno ang ward ng ospital kaya pansamantalang sa pasilyo muna ang ibang pasyente dahil sa biglaang paglobo ng kaso. Sa datos ng ospital, nasa 19 na dengue patient ang naka-admit. 13 rito ay mula sa Barangay Tabas. Nasa stable naman daw na kondisyon ang mga pasyente. Sapat naman daw ang pasilidad, gamot at iba pang gamit para sa mga pasyente ng dengue at handa rin daw ang ospital kung madagdagan pa ang bilang ng mga nagkakasakit. Ayon sa ilang pasyente, ilan sa mga sintomas na kanilang naramdaman ay ang pananakit ng ulo, kasu-kasuan at pabalik-balik na lagnat. Ang pinaka-importante po, kailangan po maglinis tayo ng ating kapaligiran, lalo na po yung mga pwedeng bahayan po ng mga lamok. Samantala, isang punong barangay sa Lawag City inirereklamo dahil daw sa pagtira niya sa barangay hall kasama ang asawa. Tutukan sa ulat ni Gab De Luna. Inirereklamo ang punong barangay ng Lagis sa Ilawag City, Ilocos Norte dahil umano sa kanyang pagtulog sa mismong barangay hall kasama ang kanyang asawa. Ayon sa ilang residente, madalas umano nilang nakikita na nasa loob ng barangay hall ang chairman kahit hating gabi na at madaling araw. Nakaparada rin ang sasakyan niya sa likod ng barangay hall. Nagkapkapilan ti Lagis style. Yem, isu na pa lang iti matmaturog iti barangay hall. Mariing itinanggi ng chairman ang paratang. Depensa ng chairman, umaabot daw sa gabi ang trabaho nila ng kanyang barangay secretary at treasurer. Dagdag niya, iniiwan niya ang kanyang sasakyan sa barangay hall dahil nagpapahatid siya sa mga tanod pag-uwi para na rin sa kanyang seguridad. Di agpepeso, ma'am, ket hanak nga matmaturog dito'y barangay hall ta kanayong kami ngamin nga overtime. Iso nga deti lugan ko apo nakaparking nga kiti likod tati pagamo yo siguro kita dana kiti unig ti barangay hall nga non ti kasta ket handak nga ma-identify nga gawid je balay mi apo nga kabarangayan. Wala pa naman daw formal na reklamong natatanggap ang DILG, ngunit mahigpit na ipinagbabawal ang paninirahan o pagtulog sa mga barangay hall, lalo na kung hindi ito official business. At nag-personal delegation, siguro kailangan din may call din attention na, then kanya din appropriate na action mabalin na i-impose kanya. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna,
1 North Central Luzon. Truck na may kargang mantika tumagilid sa National Highway sa Magsingal, Ilocos Sur. Nakaalerto si Ivy Hernando. Umambalang sa National Highway sa bahagi ng Magsingal, Ilocos Sur ang truck na ito na tumagilid. Nagkalat sa kalsada ang mga karga ng truck, kabilang ang ilang galon ng mantika. Tumagas din daw ang langis ng truck. Pumutok daw ang dalawang gulong ng truck sa likod, kaya nawalan ng balanse at tumagilid. Nung pumutok yung gulong dyan, tapos paghinto niya, bumaliktad. Kaya tumilapon lahat yung mga karga namin. Karambol-rambol na kami sa loob. Tapos yung isang pahinante, natabunan. Agad namang nakalabas ang pahinanteng natabunan ng mga galon sa likod ng truck. Tanging ang matandang ginang nakatabi ng driver ang dinala sa paggamutan dahil sa iniindang sakit sa balikat. Overloading ang isang nakikitang dahilan ng PNP sa nangyaring aksidente. Dapat po ay yung i-check po nila yung gulong kung talagang serviceable pa po kasi kapag yung expire na po kasi yung gulong at mabigat pa po yung karga, mayroon pong tendency na pumutok. Samantala, sa kuha ng CCTV sa harap ng isang gasolinahan sa National Highway ng Barangay San Clemente, Magsingal, Ilocos Sur, makikita ang puting kotse na papasok sa gasolinahan. Nang matapat sa outer lane ay sumalpok ang isang rider. Nabalian ng buto sa kanang paa ang rider na tubong Santo Domingo, Ilocos Sur. Hindi na nagbigay ng pahayag ang driver ng kotse na siya ring may-ari ng gasolinahan. Ayon sa PNP, nakasignal light ang kotse ngunit masyado ring naging mabilis ang takbo at nakainom ang rider. Sa ngayon po, wala pa pong settlement at ipapalo pa po namin kasi nasa hospital pa po yung biktima. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Kasado na ang PNP sa pagsisimula ng Simbang Gabi sa December 15. Sa Mangaldan, Pangasinan, magre-request ng augmentation force ang PNP na itatalaga sa mga simbahan. Kasabay ng activation ng Oplan Ligtas Paskuhan, maya't maya rin ang checkpoint na ipatutupad. Inaasahan namang aabot sa mahigit 4,000 katao ang dadagsa sa unang araw ng Simbang Gabi sa Minor Basilica of Manaoag, kaya nakaalerto rin ang PNP. Ipinagmamalaking puto sa bayan ng Calasiao, Pangasinan, binigyan ng kakaibang twist sa best ways to serve puto. Tunghayan sa report ni Claire Lacanilaw. Ang ipinagmamalaking puto sa Calasiao, Pangasinan, binigyan ng kakaibang twist na mga nakilahok sa isinagawang Best Ways to Serve Puto na bahagi ng Puto Festival 2023. Ipinamalas ng mga kalahok ang kanilang diskarte at galing sa paggawa ng mga nakakatakam na putahe gamit ang puto bilang pangunahing sangkap. Nariyan ang ham potato ala con puto, cold cuts con puto, puto pizza, at puto bomb. Pagod pero masarap sa pakiramdam. The theme, yung food is yung mga foods na talagang sineserve sa Christmas. Agaw pansin din ang mga puto mosaic ng iba't ibang disenyong pampasko na likha ng mga puto producer sa bayan. Kami ay natutuwa tuwing Puto Festival kasi naipopromote sa hindi lamang sa Pangasinan yung puto ng Pangasinan kundi buong Pilipinas. Nais ng lokal na pamahalaan na magbalik sigla ang industriya ng puto sa bayan sa pamamagitan ng selebrasyon ng Puto Festival. Kasama si Jing Dacanay, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Hawak na ng PNP ang isa sa mga gunman sa viral na pamamaril sa loob ng bus sa Caranglan, Nueva Ecija. Nakatutok, Russell Simorio. Hawak na ng pulisya ang isa sa mga gunman sa viral na pamamaril sa loob ng pampasaherong bus sa Nueva Ecija na ikinasawi ng 2 katao. Kinilalang naarestong gunman na si Alan De Los Santos na nasa kote sa Dilasag, Aurora. Kabilang siya sa isang gun for hire group. Ayon sa PNP, may mga lumantad na witnesses. Lumalabas sa extrajudicial confession ni De Los Santos
na inutusan sila ng anak ng babaeng biktima na isagawang krimen kapalit ng tig 60,000 pesos. Nagbigay ng initial payment nung unang pag-uusap nila ng September. Ayon sa pulisya, sinampahan na rin ng kasong parricide ang anak ng babaeng biktima. Napatotoo ito ng pulisya base sa video ng huling habilin ng biktima kung saan sinabi niyang tinatanggalan niya ng karapatan ng anak. Yung motibo na tinignan natin initially doon sa investigation, nung nag-start tayo sa investigation, ay yung filing ng robbery at saka carnapping case ng victim na babae doon sa sarili niyang anak. Sa ngayon, nagpapatuloy ang manhunt operation para sa ika-aaresto ng isa pang gunman na si alias Tumpak. Nakakalungkot kasi kadugo din namin Kaya lang ay gumawa siya ng krimen, dapat pagbayaran. Sinusubukan ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang anak na umano'y nag-utos sa krimen pero hindi pa sumasagot ang kanyang kampo. Gayunman, sa eksklusibong panayam ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon sa kanya noong November 25 nitong taon, nananawagan siya sa publiko na huwag siyang husgahan. Hiniling din niya noon ng mabilis na investigasyon sa kaso para sa ikadarakip sa pumatay sa kanyang ina. Mula sa Pampanga, kasama si Ron Alistair Tañedo, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Nahuli kam ang pagnanakaw sa isang tindahan sa Rosales, Pangasinan. Sundan sa report ni Claire Lacanilaw. Makikita sa CCTV footage ang pagdating ng isang lalaking sakay ng bisikleta sa isang tindahan sa Barangay Carmay East, Rosales, Pangasinan. Makikita rin sa video na tila naghahanap ang lalaki ng mga ari makuha sa tindahan. Kinuha niya ang mga nakasabit na bayong at ilang feeds. Agad na nagtakip ng muka ang lalaki nang makitang may CCTV camera pala sa lugar. Itinuloy niya ang paghahanap ng maaari pang makuha sa tindahan, saka umalis gamit ang kanyang bisikleta. Nang mapansin ng may-ari na nawawalang ilang paninda, agad na nireview ang CCTV camera at dito na nakita ang lalaki. Napansin ni Mrs. ko na wala yung isang paninda namin, kaya chinek po namin po yun. Lumabas po yung nakabike, nakalagpas na po siya, tapos biglang bumalik. Nagulat po kami din. Yun nga po, nung time na yun, tinignan po namin CCTV. Ayun nga po, naktuhan po namin na nakuha po yung Nang mahuli ang lalaki, agad silang tumawag ng pulis. Na-recover naman daw ang mga ninakaw na gamit, pero hindi na sinampahan ng kaso ang suspect dahil sa awa. Then nabutan ko po dito sa sa labas. Nakita ng misis ko, sinalubong ko po doon sa amin, dito sa Carmay East po. Ayun nga po, nahuli ko po siya doon, kaya pinadampot ko po sa pulis. Paalala ng otoridad na maging alerto at isecure ang mga paninda at mga ari-arian upang hindi mabiktima ng kawatan. Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Antas ng tubig sa San Roque Dam, patuloy ang pagbaba. Ang detalye ihahatid live ni Joan Punsoy. Joan? Chris, ramdam nga ang epekto ng El Nino kahit pa ngayong amihan season. Patuloy umano ang pagbaba ng antas ng tubig sa San Roque Dam sa Pangasinan. Epekto ito ng kakaunting naipong tubig ulan ayon sa pamunuan ng San Roque Power Corporation o SRPC. As of 6 a.m. kahapon, nasa 264.48 meters above sea level ang antas ng tubig sa dam mula sa normal water level nito na 280 meters above sea level. May tubig, kaya lang kinailangan ng irigasyon natin. So, medyo kulang din yung dumating na tubig. Kasi we are expecting that there will be more rains in October and November, pero ngayon wala na dumating. Para may pamahagi ng maayos at matipid pa ang tubig sa dam, iminumungkahi ang pagtatanim ng water-resistant crops o mga halamang hindi matakaw sa tubig para lumago. Bumaba rin ang antas ng tubig sa mga dam sa Hilaga at Gitnang Luzon maliban sa Angat Dam sa Bulacan. Ayon sa Pag-asa, nararanasan ng El Nino noon pang Nobyembre at magtatagal ito hanggang sa first quarter ng 2024. Mas titindi pa raw ang epekto nito sa mga susunod na buwan. Yung sa Pangasinan, tayo na nasa dry spell tayo. So January, nandyan na tayo sa drought. Kasi yung pinatawag natin na dry condition, yung 2 buwan na sunod-sunod na below normal yung amount of rain. Tapos yung dry spell, 3 buwan na sunod-sunod below normal yung ulan. And then sa drought, yun yung 5 buwan na
sunod-sunod na below normal pa rin po ng ulan. Bagamat may aasahan umanong tig-1 o 2 bagyo sa mga susunod na buwan, posibleng tatagal lamang din ang ulan na dala nito ng 4 na araw. Patuloy nga ang pagbaba na antas ng tubig sa mga dam sa Hilaga at gitnang Luzon, liban na lamang sa Angat Dam sa Bulacan. Sa katunayan, as of 6 a.m. ngayong araw, ang Angat Dam ay nasa 212.50 meters above sea level. 101 meters above sea level naman ang Ipo Dam. Ang Ambuklaw Dam ay nasa 751.55 meters above sea level. 574.19 meters above sea level naman ang Bingat Dam. Ang San Roque Dam ay nasa 264.26 meters above sea level. 201.94 meters above sea level naman ang Pantabangan Dam. At ang Magat Dam ay nasa 185.97 meters above sea level. Ramdam din ang epekto ng El Nino sa mga bukirin at palaisdaan dito nga sa Mangaldan, Pangasinan, pero natutugunan naman ang problema sa tulong na rin ng Municipal Agriculture Office dahil nagagabayan naman ang mga magsasaka kung ano yung mga dapat at hindi dapat itanim sa panahong medyo kaunti nga ang supply ng patubig. May tinatawag kasing cropping calendar na sinusundan ang mga magsasaka. Ang NIA naman, by schedule nga, itong pagpapakawala ng tubig o patubig sa mga sakahan nang sa ganun nga ay maayos itong sistema at lahat ng mga taniman dito sa probinsya ng Pangasinan ay maabot ng patubig. Chris? Maraming salamat, Joan Punsoy. PRC Pangasinan Chapter pinaghahandaan din ang pagdami ng blood requests para sa mga posibleng biktima ng paputok. Sundan sa report ni Russell Simorio. Nagtungo sa tanggapan ng Philippine Red Cross Pangasinan Chapter si Aling Veronica. Nagbabaka sakaling makakuha ng dugo para sa kanyang kapatid na nakakonfine sa ospital. Kwento niya, biglang bumabang hemoglobin ng kanyang kapatid at kailangan niyang masalina ng dugo alinsunod sa payo ng doktor. Tumawag lang ako kanina tapos sabi meron daw isang pack. Hindi ko lang alam kung baka pwedeng dalawa. Dalawang kailangan ko. Ayon sa PRC Pangasinan Chapter, walang problema sa supply ng dugo. Nakaimbak sa blood bank ang aabot sa 100 bags ng dugo na nakolekta mula sa mga mobile blood donation. Kung may mga matanggap kaming mga blood request from patients from other hospitals, pwede naman namin po silang matulungan dito sa Philippine Red Cross. Pinaghahandaan ng PRC ang mataas na demand sa dugo sa pagsalubong sa bagong taon dahil sa mga posibleng mabiktima ng paputok, pati ang inaasahang pagdami ng biktima ng aksidente ngayong holiday season. Sinisigurado namin na kailangan meron tayong maipoprovide na blood units para sa mga pasyente natin na mangangailangan in times of emergency. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, One North Central Luzon. Sa ibang balita, kambal mula sa Santol, La Union parehong pumasa sa katatapos na Philippine Nurses Licensure Examination. Atin silang kilalanin sa report. Sa hirap at saya, mananatiling magkasama. Yan ang pangako ng kambal na sina Rica at Riza Dangle, 23 anyos mula Santol, La Union, nakabilang sa higit 32,000 board examinees sa katatapos na Philippine Nurses Licensure Examination. Ang resulta, ganap ng nurse sina Rica at Riza. Parang yung expected po nila, isa lang po yung papasa. And then, that night po, nung paglabas po ng result, super happy po kami that time kasi po, totally po na prinay po namin kay Lord na dalawa po kami. Nag-umpisa raw ang pangarap ng kambal na maging nurse nang minsay kinailangan nilang ma-ospital. So parang na-amaze po kami sa mga nurse kung paano sila magkasikaso sa amin. And then napag-decide po namin na parang gusto po namin ibalik yung pagtulong nila sa amin sa ibang tao. Nais din daw nilang sundan ang yapak ng panganay na kapatid na isa ring nurse sa ibang bansa at para na rin sa kanilang lolo at lola. Tulungan daw ang diskarte ng kambal pagdating sa pag-aaral. Lagi po kasi kaming sinasabihan ng parents namin na huwag niyong pabayaan yung isa't isa. Magtulungan kayo, dapat lahat pareho kayong successful, ganun po. Walang maiiwan na kahit isa. Parents na ituloy lang po yung pag-encourage sa mga anak or kapatid po na magte-take din po. Kasi napakalaking tulong po nun. Plano raw ng kambal na mamasukan sa pampublikong ospital sa bansa. Pasok din sa top 10 ang ilang estudyante mula sa ilang universidad sa North at Central Luzon.
25,761 ang pumasa o 80% ng mga nag-exam. Kasama si George Benson, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nasunog ang bahagi ng extension building ng Holy Rosary Parish Church sa Barangay Santo Rosario, Angeles City. Ayon sa BNP, nagsimula ang sunog sa storage room ng PPCRV na matatagpuan sa ikalawang palapag ng gusali. Tumagal ang sunog ng mahigit sa kalahating oras. Pansamantalang ipinagbabawal ang paggamit ng extension building para masiguro ang kaligtasan ng mga tao. Sa opisyal na pahayag na inilabas ng parokya, bukod sa mga apektadong kwarto sa extension building, wala nang iba pang naapektuhan ng sunog. Wala ring nasaktan sa insidente. Possible ma'am related sa electrical in nature per suspected natin. Yung ceiling niya gawa pa sa plywood. Mga fitness enthusiast, ikinatuwa ang pagbubukas ng world-class na Ferdinand E. Marcos Sports Stadium sa Lawag City, Ilocos Norte. Sundan sa report. Muling binuksan sa publiko ang Ferdinand E. Marcos Memorial Stadium sa Lawag City, Ilocos Norte. Ikinatuwa ito ng mga fitness enthusiast. Ang ilan sa kanila, araw-araw na raw pumupunta simula ng formal na buksan ang stadium. Kahapon, napakarami ng pumupunta, nag-walking, nag-jajag, and of course even yung mga atleta natin na nagte-training nandito na rin. Sinimula ng renovation ng stadium taong 2019. Nasa 12,000 ang seating capacity ng stadium na may lawak na mahigit 43,000 square meters. Bukas ang stadium simula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Napalibutan din ito ng LED lights. Sapat din ang bilang ng security guard para sa seguridad ng mga pupunta sa stadium. Malaking tulong naman daw ito sa mga nais ituloy ang kanilang fitness journey, tulad ng OFW seafarer na si Jomar. So malaking tulong itong stadium na to dahil dito namin, hindi lang naman siguro ako, marami kami, dito namin na ibubuhos yung lakas namin para i-ready namin yung mga sarili namin na physically fit kami pagbalik ng barko. Mas maayos ito dahil mas malaki kumpara nung nakaraan. Tsaka nung nakaraan kasi medyo marami nang sira. Sana ma-maintain. Sa ngayon, hindi mo na pinahihintulutang gamitin ang football field ng stadium para sa training ng mga atleta. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Iba't ibang bayan sa Ilocos Sur nagpasiklaban sa Electrical Float Parade na may temang Festivals of the World. Silipin sa report ni Ivy Hernando. Nagliwanag ang National Highway ng Candon City, Ilocos Sur dahil sa mga naggagandahan at naglalakihang electrical float na ipinarada at naging highlight ng Feria de Candon. Festivals of the World ang naging tema ng mga float. Nariyan ang float ng Banayoyo na ipinapakita ang International Balloon Festival ng New Mexico, USA. Sky Lantern Festival ng Taiwan, ang float ng Santa Lucia. Ang 5 de Mayo ng Mexico na gawa ng Nagbukel. Ang nakamamanghang float ng Santa Maria, ang Rio Festival ng Brazil. Wagi sa kompetisyon ang Galimuyot sa kanilang Kukuna Flower Festival ng Netherlands. Sinundan niya ng suyo na tampok ang Venice Carnival ng Italy. Carnival Festival ng Caribbean na obra ng Lidlida. Pasok din ang float ng Sigay sa kanilang Festival of Lights ng Berlin, Germany. Ang 5th place, ang Santa Cruz sa Carnival Gualeguaychú ng Argentina. We want na kakaiba rin yung dating and considering that this is already the 19th time na celebrate ang feria, so nag-evolve. 21 bayan ng 2nd District ng Ilocos Sur ang nakibahagi sa kompetisyon. Maliban dyan, may labanan din sa pinakamagandang parol na gawa ng mga estudyante sa elementarya, sekundarya at kolehiyo.
Recycled materials ang ginamit sa mga parol na mas lumitaw pa ang mga ganda ng pinailawan na. Layon umunong makilala hindi lang sa bansa kundi sa mundo ang Feria de Candon at ang world-class na obra ng mga Ilocano. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, unti-unti nang nagbabalik ang northeast monsoon o hanging amihan sa ilang bahagi ng bansa. Apektado nito ang extreme northern Luzon, habang ang ibang lugar naman ay apektado ng easterlies. Base sa datos ng Metro Weather, mababa ang tsansa ng ulan sa malaking bahagi ng northern at central Luzon, maliban lang sa gabi sa bahagi ng Cagayan, Isabela, Apayao at Aurora. May malalakas sa ulan sa ilang lugar kaya maging handa sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Ilang bahagi rin ng Visayas at Mindanao ang posibleng ulanin pero hindi naman malawakan. Pizza na ginawang burger, swak na pangmeryenda ngayong holiday season. Ating lantakan sa report. Hirap bang mamili kung pizza o burger ang cravings? Huwag nang mamroblema dahil pwede naman itong mapag-isa. Ito ang pizza na burger pa o mas kilala sa tawag na pizza burger. Maproseso nga lang ang paggawa nito sa mga nais itong subukan sa bahay. Ihanda lamang iyong favorite topping sa pizza. Una munang gagawin ang base nito. Papahira ng tomato sauce ang dough saka i-bake for 2 to 5 minutes. Kapag luto na, maglagay ng beef, cabbage, cucumber, fresh tomato, onion, bell pepper, budburan ng maraming cheese at white sauce. Saka muling i-bake ng 5 minutes. Habang ito'y niluluto, pwede nang i-ready ang toppings. 4 flavors ang pwedeng malikha gaya ng beef and mushroom, premium, overload special at garlic mozza. Lagyan ng toppings ang dough. I-spread ang tomato sauce sa kalahati ng dough, habang garlic mozzarella naman sa kabila. Maglagay rin ng beef, ham, pineapple tidbits, pepperoni, fresh tomato, cucumber, mushroom, bell pepper, onions at cheese of your choice. Saka i-bake ng 10 minutes. Kapag ready na lahat ang baked doughs with toppings, pagpatungin lamang ito at i-slice. Ready na ang pizza burger. Dapat po bantayan po yung mga niluluto kasi madali pong masunog yung dough kasi ma'am. Dapat po ice on the oven po ma'am. Yung mga kababayan natin na gustong kumain ng pizza at saka burger, pinag-isa na po. Kaya yun po, naisipan po namin ng pizza burger po dito sa Pangasinan po. Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, 13 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.